Ngayon guys, i-share ko kung bakit ay madalas mga problema ng mga workers dito sa Taiwan, mga Pilipino. Hindi ko alam sa ibang lahi kasi hindi ko naman sila lagi nasasalamuha. Yung sa atin lang mga Pinoy, bakit madalas ang reklamo talaga dito guys, yung day off. Karamihan talaga mga employer dito dahil hindi sumusunod sa day off. Lagi talagang pahirapan sa day off kasi nga walang mag-alaga sa ano nila, sa mga magulang nila. Marami dito na kagaya ko na hindi talaga nakipag day off sila kasi nga walang magbantay, may ganun. Mayroon din kasi mga Pinay na ayaw mo ding makipagtalo, mga ganun. Kaya hindi lang sila nag-day off. Kaya yung iba, tinapos lang ng 3 years, hindi na sila mag-renew sa employer nila. Kasi, siyempre, gusto din naman natin ng day off. Pero, dapat kasi, i-ano mo yan sa broker mo. Bago ka kasi mag-fill up ng na kontrata, kasi ganun ako, kailangan merong day off na sinabi, ikaw mamili kung ng gusto, tapos kung mayroon naman hindi complex dun sa day off mo, magsabi sila, ganun, kailangan sabihin mo ng maaga para maano din yung day off mo, ganun. Pero yung iba kasi may mga amo na pag-usapan na may ganun, tapos wala nang, hindi na pumayag may day off. Maraming ganyan na employer na ganda-ganda ng usapan, may day off, tapos pag oras na ng day off natin, sasabihin ng walang day off, mga ganun. Lalo na yung mga baguhan, yung bagong salita, hindi pa muro magmandarin, yung mga ganun ba. Kaya minsan talaga hindi nasusunod ang kontrata dito. Yun lang ang mahirap dito pagdating sa day off. Pero guys, yung hindi ka naman mag day off, babayaran ka naman. Ako kasi, sa akin doble. Pag hindi ako lalabas ng isang buwan, bayad na yung overtime ko, tapos babayaran pa ako ng 1,080. Yun, babayaran din ako nun. Magdoble siya pag hindi ako lalabas. Meron din kasi mga Pinay na ganun, okay lang naman din mag-day off. Tapos, doble. Pero meron din namang Pinay na siyempre gusto din natin mag-day off kasi to refresh at ng mga mind natin, makapagsimba, yung gano'n na. Meron ding day off na may oras, ilang oras lang, 2 hours, 3 hours, mga gano'n, orasan ka, magsimba lang yung mga gano'n. Dati kong amo, bago pa ako, gano'n, may oras yung day off ko. Tapos, kakaltasan pa, buong araw. Halimbawa, 8 hours ako, kaltas, hindi ako pumayag. Dapat kasi sa kontrata 24 hours, dapat kalahati lang ikaltas mo kasi nga dapat 12 hours yung day off ko, dapat 12 hours lang din ikaltas. Hindi ako pumayag, pinaglaban ko talaga yan. Hindi ako pumayag na ikaltas ang buong araw. Hindi ko pipirmahan ang payslip na ganun, hindi ko pipirmahan, hindi ko tatanggapin yung sahod ko. Kaya tumawag doon sa broker na dati pa yun, mga matagal na, mga 2017-18, mga ganun. Kasi may mga lulo, mga ganon, may mga employer na ganyan. Hindi ako pumayag. Tapos tumawag ko sa broker ko na ganito. Nag-day off ako ng alas 6, tapos uwi din ako mga alas 4, alas 5. So wala pang 12 hours yun. Dapat 12 hours lang din ikaltas. Diba nakalagay dito sa kontrata 24 hours ang day off. So dapat ang ikaltas sa akin kalahati lang. So kasi kalahati lang ang dini-off ko. Tapos pagdating ko naman, magtatrabaho pa ako. Bago ko umalis, nagtatrabaho. Dapat sisingilin ko din siya eh. Bago ko umalis, bayaran niya rin, nagtatrabaho pa ako, pinakain ko siya, nagluluto. So, di ko ngayon eh, di ba? Ako kasi ipaglaban yun talaga yung akin. Tapos, ayun, pumayag yung employer ko na kalahati lang ikaltas. O, dapat ganun. Kasi nga, buong araw ka ng, ilang araw ka lang lumabas, tapos ikaltas yun ng buong araw, hindi ako pumayag sa ganun. Sayang naman yung pagod ko, ganun.
Kasi minsan talaga yung mga employer talaga hindi sumusunod sa batas. Ayan. Kaya maraming hindi, dami nagreklamo pagdating sa DO. Okay guys, sana may natutunan, basta ipaglaban kung sa tama. Yes.